Kumpisalang bayan naman po ang natunghayan sa Antipolo City. Yan po ang ulat ni Steve Dailisan para sa Barangay Saksi. Maluhaluhang yakapan ng aking nasaksihan dito sa St. Anthony of Padua Church sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Katatapos lang kasi ng kanilang annual recollection bilang paghahanda sa sarili ngayong Semana Santa. Maya-maya pa, isa-isa na silang pumila sa tapat ng confession box. Ngayong araw rin kasi ang kanilang kumpisalang bayan. Isa ang pangungumpisa sa 7 sakramento na kailangang gampanan ng mga Katoliko. Hinikayat nga ng simbahan na gawin ito lalo na tuwing Semana Santa bilang pakikiisa sa paghihirap ni Kristo sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Pero gaano nga ba kadalas ito gawin ng ating mga kabarangay? Kayo po, gaano niyo po kadalas gawin yung pangumpisal? Kapag po nakakagawa ng mabigat na kasalanan, talaga po ako yung nangungumpisal. Pero kung hanggat maaari po, sa loob po ng isang taon ay makapangumpisal man lamang kahit isa. Yun po. Eto, tanungin naman natin yung isa sa mga pinakabata na nandito ngayon. Anong pakiramdam at magkukumpisal ka kay Father? I'm scared because I'm shy kasi my secrets. Si Aling Fe nangingilid ang luha matapos mangumpisal. Kahit isang beses lang sa isang taon niya kung gawin, sabi niya, magaan daw sa pakiramdam kapag natatanggap ang kapatawaran. Maliban sa sarili, baon niya lang daw ang bukas na loob sa tuwing pumapasok sa confession box. Sa sarili ko lang, wala naman akong alam na mabigat na kasalanan na yung parang hindi pwedeng i-confess, ganun po. Kasi siyempre tinitimbang ko din yung kung hindi ko rin sasabihin, nagkakasala din ako. Hindi po ba? Sa ilang taong karanasan ni Father Philip Gagatiga, samot-saring kasalanan na raw ang kanyang nadinig mula sa simpleng white lie hanggang sa pagkitil ng buhay ng kapwa. Sa pangungumpisal, mayroon kaming sinasabing seal of confession. Yung bang secrecy ng mga sinasabi ng isang nangungumpisal na kahit kamatayan namin yan ay hindi namin ibubunyan. Paniwala ng simbahang Katoliko ang pagkakasala ng tao, tinubos na raw ni Jesucristo nung siya ipako sa krus. Kaya mahalaga raw ang pangungumpisal dahil pag-ako ito ng mga nagawang kasalanan na sinusundan ng paghingi ng tawad. Bago magkumpisal, kinakailangan ay ang nangungumpisal ay nakahanda at nasa kanyang isip na at nasa kanyang puso kung ano ang kanyang sasabihin na nagawang mga kasalanan. Pangalawa ay pagkatapos ng kanyang pangungumpisal, kinakailangan makinig sa payo ng pare. Lalo't higit yung sinasabing ito ang parusa mo. Dapat gagampanan mo iyon. Penance. Lagi raw isa puso, hindi sa dami ng panalangin ganap na nakakamit ng kapatawaran, hindi sa pagtanggap ng pagkakamali at tuluyang pagtalikod sa mga maling gawi. Para sa Barangay Saksi, Steve Dailisan nag-uulat. Sa ibang balita, inihahanda na ng Japan ang kanilang missile defense system para sanggay ng ilulunsad na rocket ng North Korea. Nagbigay naman ng paalala ang NDRRMC sa mga residente ng mga lugar na posibleng bagsakan ng debris ng satellite. Saksi si Marisol Abduraman. Humigit kumulang 100 relihista sa Seoul, South Korea ang nagkilos protesta laban sa napipitong satellite launch ng North Korea. Tumitin ang tensyon roon sa mga nakalipas na araw, lalo't sa susunod na linggo na ilulunsad sa kalawakan ang rocket, na ayon sa ilang bansa, isa raw talagang ballistic missile test. Kabilang sa mga agresibong naghahanda para sanggay ng rocket ang North Korea ay ang bansang Japan. Katunayan, dumating na nga sa Okinawa Island ang kanilang missile defense system. Laman ng 30 truck ang tinatawag na Patriot Advanced Capability 30 PAC-3 ground-based interceptors. Ang mga interceptor missile na ito, ayon kay Japanese Defense Minister Naoki Tanaka, may pahintulot na raw ng Amerika na ilunsad para pabagsakin ang North Korean rocket. 外交的なですね、ご努力をいただいておるわけでありますので、それを見守っていくわけでありますが、実際に発射されるという事態になりましたら、万全な体制を我が国もですねしていくと、こういうことでございますし、その報告を理解していただいたという状況でございます。Sa mapang ipinakita ng NDRRMC,
Lumalabas na hahaging sa silangang bahagi ng Pilipinas ang trajectory o dadaanan ng rocket ng North Korea. Posibleng bumagsak sa karagatan malapit sa Apari, Cagayan at Pulilo Island sa Quezon ang mga pira-pirasong bahagi ng second stage ng rocket. Pero dahil kadalas ay hindi perpektong nasusunod ang trajectory ng mga ililunsad na rocket ng North Korea, posible raw na mahuhulog ang mga debris sa lupa sa bahagi ng Bicol. Kung nag-overshot, tumbok ito at saka yan. Yung Camarines Norte, Camarines Sur. 1 millimeter lang doon, malaki na ang diferensya. Kung kumanan siya, tamaan niya yung lupa. So ibig sabihin nito, ang apektado dito ay yung Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at saka yung Region 1. Aminadong NDRRMC na wala tayong kakayahan para i-shoot down ang rocket ng North Korea. Ni hindi rin alam kung ano nga bang sukat ng debris na babagsak sa atin. Pero gaano man ito kaliit o kalaki, ang tiyak, delikado ito. At ang tangi lamang nating magagawa ay iwasan ito. Payo ng NDRRMC sa mga residente ng mga nasabing lugar, manatili sa loob ng bahay. Kung hindi maiiwasang lumabas, magsuot ng helmet. At kung may makitang debris, huwag itong hahawakan o lalapitan. Mas malaki sa 747, mas mahaba dyan. Yung launcher na yan. Hindi natin alam kung anong composition. Titanium ba ito na bakal or aluminum? Inanunsyo na kahapon ng Civil Aviation Authority ang pagtatalaga ng mga no-fly zones sa 3 Philippine Airways na ginagamit ng ilang international flight. Halos 20 international flights daw kada araw ang maapektuhan ng no-fly zone na ipapatupad mula April 12 hanggang 16. Sa mga petsang ito, bawal din ang sea travel sa mga lugar na dadaanan ng rocket. Ngayong gabi, nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Noynoy Aquino mula sa ASEAN Summit sa Cambodia kung saan isa ang North Korean satellite launch sa mga tinalakay. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, pinayagan ng Pasay RTC ang petisyon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na makapagpagamot sa Makati Medical Center. Pero ayon po sa korte, kailangan munang magsagawa ng preliminary check-up sa kanya ang kanyang doktor sa Veterans Memorial Medical Center. At sakaling lumabas sa pagsusuri na kailangang magpatingin ng dating Pangulo sa Makati Med, papayag naman daw ang korte. Sa kabilang banda, binasura ng korte ang petisyon niyang makapag-biometric registration sa opisina ng COMELEC sa Lubao, Pampanga. Pwede naman daw dalhin na lamang sa VMMC ang makina. At saksihan mamaya. Anawangin Cove sa Zambales, dinudumog ng mga bakasyonistang gustong lumayo sa ingay ng mga lungsod. At mga namamasyal sa Baguio City, hindi napigil ng maulang panahon. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging Saksi.